Warning. Our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Isang kantina sa lungsod ng Maynila na silip ng kilos pronto na ang kadugyutang ginagawa. Eto, panoorin po. Kalinisan ang susi sa magandang kalusugan. Pero sa isang text na pinadala sa Kilos Pronto, ang kantin daw ng Philippine Postal Corporation o PhilPost sa Maynila, pasimuno ng kadugyutan. Sinilip ng KP ang lugar sa likod ng kantin na nasabing opisina, bumuluga sa amin ang kanilang pagiging salaula. Ang mga tubig na pinaghugasan kasama na ang mga tirang kanin at pagkain sa bangketa lamang nila pinapaagos. Ang dapat sana'y tuloy na nalalakaran, iniwasan dahil sa kadugyutan. Nang tanungin namin kung bakit nila doon itinatapon ang kanilang dumi, kinagulat namin ang sagot nila. Oo pag nag-high tide kasi. Pag? High tide. Paano nang... Hindi. Ito mga kanin, dito tinatapon? Na ano lang po siguro kasi minsan may bumibili ng kanin sa labas. Pag-abot. PhilPost Management, alam nyo ba ang kamalahurang ito ng inyong kantina? Kilos Pronto, aksyonan nyo na ang maling tiradang ito. Si ma'am talaga huling-huli na, mapalusot pa, may bumibili raw ng kanin. Walang bumibili, tinatapon nyo nga sa labas. Niloloko nyo kami. O pag high tide daw, dadahin na lang yung kanin sa Manila Bay. Parang tapunan yung Pasig River. Ang ginawa, hindi, pag high tide po dyan, aagos na lang yung kanin. Anak ng siopaw. Ito naman mga, KP, so tinawagan natin yung Manila Sanitation para silipin kaagad nila. So far, hindi pa naman sumasagot. Tinatawagan pa rin natin. Pero mamaya-maya siguro yan. Ang dami pa naman mga government agencies dyan, no? Nandiyan ang BI, nandun. Immigration. Immigration, nandun. Sus Mario Josep naman. PhilPost nga. Kaya nga sa pamunuan ng PhilPost, mga bossing naman, nakakahiya naman sus Mario Josep naman. Pag pumasok ka nga dyan sa tanggapan ninyo, akala mo, pumapasok ka sa musuleo. Tapos pagdating naman sa likod, anak ng bakag, binabasurahan. Payatas ang dating. Payatas. Siguro, wala na silang pakialam kasi wala na nagsusulat ngayon. Nakatext na mga tao. Wala nang kita. Kaya wala na silang pakialam. Walang bumibisita sa kanila. Wala na. Paano nyo mahikayat yung marumi yung lugar ninyo? Wala na. Dito paano ka magpapadala ng pakete dyan ng mga packages? Kung gano'n naman, baka isipin ng mga tao, may mga kanin doon sa loob. Kaya kung nanonood yung taga-PhilPost dyan, nakikita nyo ngayon, hindi ho karangalan na mapag-usapan dito. Tinatawagan ho namin kayo. Ayaw nyo sumagot. Ito'y patas at parehas yung ginagawa namin. Ito ngayon, pinakikita na lang natin. So anyway, babalikan at subukan natin kung sino pwede makausap sa inyo. Bueno, sa isyong dugyot na kantina ng PhilPost, makakausap natin si Ginoong Larry Villegas, ang Inspector 4 ng Sanitation Division ng Manila City Hall. Sir Larry, good afternoon. Yes, good evening, sir. Opo, si Erwin Tulfo po ito, kasama si Tolben Tulfo at Alex Santos. Live po tayo sa Kilos Pronto sa PTV4, sir. Okay po, sir. Sir, itong, pwede bang pasyalan ninyo itong likod ng PhilPost dyan sa Maynila? Malapit lang ho sa inyo ito kasi yung kanila mga basura, yung mga pinagkainan, yung mga tira-tira na kanin, hinahagis lang nila sa bintana at napupunta po dyan sa kalsada. Okay po. Yung likod mismo ng PhilPost, sir. Opo. Manong violation po yan. Wala silang proper disposal system. Opo, para tsaka bastos. Ang sagot pa, total, pag tumaas daw yung ilog Pasig, aanurin na lang yung mga kanin. Bakit ang mga kalokohan, sir?
Dito po yan, sir, sa may gilid ng City Hall, ano, sa may malapit sa LRT, ano, yung billboards natin, no? Yung kwa po, yung... Likod. Tabi ng Ilog Pasig. Tabi ng Ilog Pasig. Opo, Yun po. Doon pag yung binabaha lagi. Kaya sabi nila, tinatapon lang daw nila yung kanin dyan dahil aanurin naman daw pag nagbaha. Ganon. Sir, bahala na po kayo kasi marami na po nagrereklamo. Talagang Opo. napakababoy po, sir, eh. Kung ganyan din lang naman, sige, tomorrow po morning, makikita po nila yung action inspector natin dyan. Kakampate pa naman kami sa Manila Bay Cleanup, eh. Ayun. Ayun, parang sinasabi nila, total, aanurin naman ng Pasig, pupunta sa Manila Bay yung mga kanin. Yung mga plastic, yung mga pinagbalutan ng ulam. Early in the morning po tomorrow, sir. I-action ng kanin natin yan para may possible nung 3 kantin kasi dyan. Tatlo pala. Pero kung isang sewer nila, pero gano'n pa man, baka si Ryan at tinatapon na lang nila. Papaimbisiga po kagad natin yan. Yun. Abay, maraming salamat po, sir. Abay, in advance sa inyong gagawing action. Thank you, sir. Wala po problema, sir. Anytime po. Okay, salamat po. Kita mo sabi niya gano'n. Ay, gano'n. Nagulat pa Nagulat pa siya. Sino ba naman hindi magugulat? Naisahan sila. Sabi nga niya, hirap na hirap nga kami maglinis ng Manila Bay. Tapos papaanod lang yung kanin doon.